Isang maganda ngunit maulang araw sa inyong lahat, mga kababayan, mga taga-subaybay. Bago tayo magtuloy sa ating episode ngayon, konting review lang po dun sa ating mga napag-aralan. Sa ating nakaraang pagtalakay, episode 37, nakita natin ang mga tagpong magaganap bago dumating ang Panginoong Hesus. Ang mga banal ng Diyos ay nasa gitna ng matinding pag-uusig ng hukbo ni Satanas. Marami sa kanila ang ipapapatay at ibibilanggo dahil sa hindi nila pagtanggap doon sa mark of the beast. Ang sabi sa Revelations chapter 3 verse 10, "Sapagkat tinupad mo ang salita ng aking pagtitiis, ikaw naman ay aking iingatan sa panahon ng pagsubok na darating sa buong sanglibutan upang subukin ang mga nananahan sa ibabaw ng lupa." So yung sinasabi nila na hindi daw dadaan sa Great Tribulation ang mga maliligtas, hindi po totoo yun. Maliwanag ang sabi ng Biblia, may darating na pagsubok sa buong sanglibutan, pero iingatan ng Diyos yung kanyang mga lingkod o yung kanyang mga anak. At habang inuusig sa Great Tribulation ang bayan ng Diyos sa hindi nila pagsunod sa aral ng beast o ng Antikristo, ang mga masasama naman ay pinahihirapan din ng matitinding salot or yung 7 last plagues. Dahil sa napakatinding pag-uusig, napilitan ang mga banal ng Diyos na magtago sa mga bundok at sa mga yungib hanggang sa araw na dumating ang Panginoong Hesus kasama ng kanyang mga anghel upang parusahan ang mga kasamaan dito sa mundo. So para sa mga banal, ang pagdating na lang ni Kristo ang natitirang pag-asa para mag-survive sila sa mga panahong yan. Sa ating pagsisimula ay muli nating tingnan ang pagkakasunod-sunod ng mga pangyayari bago dumating ang Panginoong Hesus. Kasi marami tayong mga tanong na na-receive sa comment na kailan mangyayari ito, kailan mangyayari yon. So, sasagutin po natin yan sa episode na ito, no? Dito sa aklat ng Mateo, chapter 24, verse 21, ang sabi po ng Panginoong Hesus ay ganito, "Sapagkat sa panahong yon, ang mga tao'y magdaranas ng napakalaking kapighatian na hindi pa nararanasan mula ng likhain ang sanglibutan hanggang ngayon at hindi na mararanasan pa kahit kailan. At kung hindi pa iikliin ang mga araw na yon, walang maliligtas. Ngunit alang-alang sa mga hinirang, paiikliin ang panahong yon. Kung may magsabi sa inyo, narito ang Mesiyas o nariyan, huwag kayong maniwala, sapagkat may mga magpapanggap na Mesiyas at may mga magsisilitaw na mga bulaang propeta. Magpapakita sila ng mga kagilagilalas na tanda at mga kababalaghan upang iligaw kung maaari pati ang mga hinirang ng Diyos. Tandaan ninyo, ipinagpauna ko ng sabihin ito sa inyo." So darating ang time na ang mundo pala ay dadanas ng isang napakalaking kapighatian or Great Tribulation. Ang Great Tribulation ay isang phenomenon na minsan lang mangyari sa buong kasaysayan ng mundo at hindi na ito mauulit, kung saan babayuhin ang lupa ng 7 huling salot na nagpapakilala ng galit ng Diyos. Ang 7 huling salot ay mga salot na walang halong awa mula sa Diyos at parang bakal na dudurugin nito ang mundo. Pahihirapan nito ang lahat ng mga masasama dito sa lupa. At sa panahong ito, pinakawalan na rin ang 4 na hangin na lumalarawan sa 4 na malulupit na kahatulan ng Diyos na nasusulat sa Biblia. Kung matatandaan ninyo, mayroong 4 na anghel na pinipigil yung 4 na hangin. So during the Great Tribulation, these 4 winds will also be released. At itong 4 na hangin na ito ay simbolo ng 4 na malulupit na kahatulan ng Diyos sa lupa. Ang sabi dito sa Ezekiel 14:21, "Sapagkat ganito ang sabi ng Panginoong Diyos,
gaano pa nga kaya kung aking pasapitin ang aking apat na mahigpit na kahatulan sa Jerusalem, ang tabak, ang kagutom, ang mabangis na hayop at ang salot upang ihiwalay roon ang tao at ang hayop. So sa panahong ito ay tapos na po ang pagtatatak ng anghel sa sikatan ng araw. Kasi di ba ang sabi, hindi papakawalan yung hangin hanggat hindi natatapos yung pagtatatak. So therefore, pag pinakawalan na yung apat na hangin o yung apat na malulupit na kahatulan ng Diyos, tapos na po yung pagtatatak ang ibig sabihin nun. Tatatakan na ang dapat matatakan at itinakda na rin yung mga taong hindi maliligtas. Pag wala kang tatak, pasensya na lang, hindi ka maliligtas. Kasi kaya nga may pagtatatak eh. So, sealing is intended to separate or to choose those of God and those who are not of God. So, ang ating tanong, gaano katagal magtatagal sa lupa ang malaking kapighatian? Kasi may nagsasabi 7 taon daw. Ang sabi sa Biblia ganito, Jeremias 10:10, ngunit ang Panginoon ay tunay na Diyos. Siya ang buhay na Diyos at walang hanggang hari. Sa kanyang puot ay nayayanig ang lupa at hindi matatagalan ng mga bansa ang kanyang galit. So maliwanag yung sinabi ni Jeremias, hindi matatagalan ng mga bansa ang galit ng Diyos. Dito natin makikita na ang Great Tribulation o panahon ng pagsasambulat ng Diyos ng kanyang galit ay isang panahon na hindi matatagalan ng mga bansa. Tiyak ubos ang mga tao pag nagtagal itong mga salot na ito. Kaya ang sabi ng Panginoong Hesus, kung hindi pa iikliin ang mga araw na yon, walang laman na makakaligtas. Subalit alang-alang sa mga hinirang ay paiikliin ang mga araw na yon. Therefore, hindi aabutin ito ng ilang taon, mga kababayan. Ang Great Tribulation o yung panahon ng pagsasambulat ng galit ng Diyos, ng 7 huling salot, ito po'y hindi aabuti ng 7 taon o ng ilang taon, gaya ng pagkakaalam ng iba. Araw lang ito. Sabi ni Kristo, malibang paikliin ang mga araw na yon. Araw lang yon. Dahil kapag tumagal ang 7 huling salot sa lupa, tiyak, walang matitirang buhay. Yung ika-4 na salot lang eh. Alam nyo ba yung ika-4 na salot? Susunugin ng araw ang mundo. Pag iyon nagtagal, walang mabubuhay kahit isang hayop o halaman. O pakinggan ninyo ha. Dito sa Revelation chapter 16 verse 8, at ibinuhos ng ika-4 ang kanyang mangkok sa araw, at ibinigay nito sa kanya ng masunog ng apoy ang mga tao, at nasunog ang mga tao sa matinding init, at sila'y namusong sa pangalan ng Diyos na may kapangyarihan sa mga salot na ito at hindi sila nagsisi upang sila'y luwalhatiin. So, kung titignan ninyo, yan salot ng araw yan, ika-4 yan dun sa 7 last plague. Subukan mong paabutin ng 7 taon yang salot na yan, palagay mo may mabubuhay o may matitirang buhay dito sa lupa. Wala, di ba? Wala. Sigurado, 100% pag yan tumagal ng 7 taon, ubos ang tao talaga, hindi lang tao, pati hayop tsaka mga halaman. Kaya tama lang yung sabi ni Jesus mga araw lang ang bibilangin ng malaking kapighatian, hindi po mga taon, hindi 7 taon. At sa mga panahong yan, magpapanggap si Satanas na bula ang Kristo. Magpapanggap siya na false Christ, false Messiah. At maniniwala ang mga tao na siya na nga yung Kristong muling darating. So, magkakaroon ng false or fake second coming. At marami ang mapapaniwala. Pati yung ibang mga hinirang ng Diyos, naligtas na sana, pero napaniwala pa nitong peking Kristo So kung nais ninyong malaman kung paanong dadayain ni Satanas ang buong mundo bilang huwad na Kristo, pwede nyo pong panoorin yung ating video tungkol sa peking second coming. Nandiyan po sa itaas ang link. Pero sa panahong yan, mga kababayan, siyempre iingatan ng Diyos yung kanyang bayan during the Great Tribulation and the 7 last plagues. Kung papaanong iningatan ang mga Israelita habang binabayo ng 10 salot ang bansang Egypt nung panahon ni King Pharaoh, ganun din iingatan ng Diyos ang mga hinirang niya sa huling yugto ng kasaysayan. So ang tanong natin, ano naman ang susunod na mangyayari pagkatapos ng malaking kapighatian? Pakinggan ninyo dito sa Matthew chapter 24 verse 29.
Pagkatapos ng kapighatiang iyon, magdidilim ang araw at hindi magliliwanag ang buwan. Malalaglag mula sa langit ang mga bituin at mayayanig ang kapangyarihan sa kalawakan. Pagkatapos ay lilitaw sa langit ang tanda ng anak ng tao at mananangis ang lahat ng mga bansa. Makikita nila ang anak ng tao na nasa alapaap, dumarating na may dakilang kapangyarihan at malaking karangalan. So after the Great Tribulation, darating na yung talagang tunay na Kristo. Magsasambulat ang lahat ng mga enerhiya sa kalawakan. Magbabagsakan ang mga asteroids, yung mga bituin sa kalawakan, magbabagsakan yan. Ang araw ay hindi na magbibigay ng kanyang liwanag. Ang magliliwanag na lang sa mga panahon na yon, yung liwanag na lang ni Kristo. Ang buwan hindi na rin magbibigay ng kanyang liwanag. So the light coming from Christ will shine the whole world, at lahat ng mga taong masasama, hindi nila matatagalang tumingin dito. Kaya nga yung iba sasabihin ng mga masasama, di ba? Takpan nyo kami, mga bato, daganan nyo kami, para wag naming makita yung mukha ng galit ng kordero, sabi sa Biblia. Hindi kasi nila matatagalan na makita yung kaluwalhatian ni Kristo Kahit mga demonyo, hindi kakayaning makita yung liwanag niya Ang makakakita lang ng direktahan o makakatingin lang ng direkta kay Kristo is yung mga taong may mabubuting puso. Sabi nga ng Panginoong Jesus dito sa Matthew chapter 7 or chapter 5 verse 8, mapapalad ang may mga malilinis na puso sapagkat makikita nila ang Diyos. So sila lang yung direktang makakatingin sa mukha ni Kristo. So darating si Kristo, na nakasakay siya sa maputing kabayo, no? Suot niya yung marilag na lino na sumisimbolo sa matutuwid na gawa ng mga banal. Uulitin ko, yung suot ng Panginoong Jesus ay simbolo ng mga gawa ng mga banal. Meaning, yung gawa ng mga banal o yung matutuwid na gawa ng mga banal, hindi basahan yon. Kasi may nagtuturo, basahan daw yung mabuting gawa. Yun ang turo ng pastor na walang alam sa Biblia. Tandaan niyo yan, mga kababayan. So, sinusundan siya ng libo-libo or laksa-laksang mga anghel na nakasakay rin sa mapuputing kabayo. At pagdating niya, makikipagdigma sa kanya ang mga bansa para depensahan ng mundo sa pagkawasak. Kasi alam nila wawasakin ni Kristo ang mundo So, ang sabi sa Revelation chapter 19 verse 11, pagkaraan nito'y nabuksan ng langit at nakita ko ang isang kabayong puti. Ang nakasakay rito'y tinatawag na tapat at totoo, pagkat matuwid siyang humatol at makidigma. At nakita kong nagkatipon ng halimaw, ang mga hari sa lupa at ang kanilang mga hukbo, upang digmain ang nakasakay sa kabayo at ang hukbo niya. Pero ang tanong, may laban ba naman sila kay Kristo? Siyempre wala, di ba? Dadaigin sila lahat ni Kristo. Wawasakin ni Kristo yung kanilang mga ipinagmamalaking armas. Sa pamamagitan lang ng kanyang hininga, pupuksain niya ang lahat ng mga masasamang tao dito sa lupa. Hanggang sa magsitakbuhan sila lahat, magsisitakbuhan sila sa mga bundok, sa mga kuweba para magtago. Sasabihin nila, tabunan ninyo kami para hindi namin makita ang mukha ng nakaluklok sa trono at di madama ang puot ng kordero sapagkat dumating na ang dakilang araw ng pagbubuhos ng kanilang puot at sino ang makakatagal. Pero ang tanong, may magagawa ba yung kanilang pagtatago? Wala ring kwenta yon. Kasi pagdating ni Kristo, nayayanig ang lupa sa sobrang lakas ng lindol. Isang lindol na napakalakas na ang mga isla ay lumulubog sa dagat at ang mga bundok ay napapatag sa sobrang lakas ng lindol na to. So wala pa rin silang ligtas. Either matabunan sila ng mga bundok or masama silang lumubog sa dagat kasama ng kanilang mga bansa na pinalulubog din ng sobrang lalakas na mga tsunami. So, once na malipol na lahat ng masasama, doon naman magsisilabasan yung mga banal ng Diyos na nagsipagtago sa mga kuweba, sa mga kabundukan. So, itong mga places na ito na pinagtaguan nila, ito yung mga lugar na hindi nadamay doon sa galit ng Panginoon. Hindi nadamay sa lindol, hindi winasak ng tsunami. Kasi sabi nga ng Diyos kay Abraham, di ba? Hindi ko sisirain ang Sodoma kung meron akong makitang 10 matutuwid na nandun. So,
kapag nakita ng Diyos na sa isang bundok o sa isang kuweba may nagtatago ng mga anak niya, mga matutuwid na mga tao, He will spare that place. Hindi niya hahayaang masira yun eh. So pag natapos ng lipulin ni Kristo yung mga masasama, magsisilabasan dito sa mga bundok na ito, sa mga kuwebang ito, yung mga anak ng Diyos, yung mga banal na maliligtas. At doon, makikita nila si Kristo sa kanyang maluwalhating anyo at kagandahan. So ang tanong, ano pa ang magaganap sa mga tagpo ng pagdating ni Kristo? So naglabasan na sila, no? Nakita nila si Kristo. Ano pa isa pang mangyayari? Sapagkat ang Panginoon din ang bababang mula sa langit, na may isang sigaw, may tinig ng arkanghel at may pakakak ng Diyos. At ang nangamatay kay Kristo ay unang mabubuhay na maguli. Kung magkagayon, tayong nabubuhay na natitira ay aagawing kasama nila sa mga alapaap upang salubungin ang Panginoon sa hangin at sa ganito'y sa Panginoon tayo magpakailanman. So ito, sinasabi ni Pablo ito sa mga Kristiyanong hentil sa Tesalonika. Therefore, hindi lang mga Hudyo ang dadatnan ni Kristo sa kanyang pagparito. Dadatnan niya yung mga Kristiyanong sumasampalataya. Sabi kasi nung mga nagtuturo ng katapusan ng mundo, na-rapture na daw yung mga hentil. Kaya pagbalik ni Kristo, mga Hudyong believers na lang. That's wrong. Mali po yun. Wala po sa Biblia yun. Ang kausap ni Pablo dito ay mga hentil na taga-Tesalonika. Therefore, umaasa itong mga hentil sa Tesalonika na sila ay dadatnan din ni Kristo sa kanyang pagbabalik. In short, the people of God during the second coming of Christ are not just Jews, but mixture of Jews and non-Jewish believers. At ang sabi diyan, ang mga nangamatay kay Kristo ay unang mabubuhay na muli. So there will be a resurrection of those who believe in Christ. Hindi lahat ng tao mare-resurrect. Ang mare-resurrect lang dito sa panahong ito is yung mga sumampalataya sa Diyos, yung mga sumampalataya kay Kristo, yung mga sumunod. In short, yung mga ligtas lang. Hindi lahat ng taong namatay mabubuhay dito sa panahong ito. Ulitin natin yung basa. Ang sabi diyan, at ang nangamatay kay Kristo ay unang mabubuhay na maguli. So there will be a second resurrection. Kasi first resurrection to eh. Unang mabubuhay na maguli. It follows there is a second resurrection. And dun natin i-expect na mabuhay yung mga masasama naman. So dito sa first resurrection, bubuhayin ang lahat ng mga matutuwid na namatay sa lupa. Mula sa panahon ni Adan hanggang sa araw na dumating ang Panginoong Jesucristo. So imagine mga kababayan, mga kapatid, sa mga araw na yan, makikita natin yung tunay na itsura ng ating mga ninuno. Makikita natin kung anong itsura ni Adan, anong itsura ni Abraham, anong itsura ni Isaac, anong itsura ni Jacob, anong itsura ni Jose, bakit mabaliw-baliw sa kanya yung asawa ni Potiphar, anong itsura ni David, ni Isaias, ni Solomon, ni Ezekiel, ni Job, ano itsura ni Juan Bautista, ano itsura ni Maria, ni Pablo, at ng mga apostol. At halos lahat ng mga matutuwid na pumanaw sa lupa nung unang panahon, makikita natin sila ng mukhaan. At lubos na mamamangha tayong lahat sa mga makikita natin sa araw na yon. At halimbawa, kung ligtas din yung mahal mo sa buhay na namatay, muli natin silang mayayakap sa kanilang bagong anyo. Yung bagong anyo nila, wala ng kapintasan, wala ng sakit, walang kulubot, kahit uban, wala. Ang sabi nga ng apostol na si Pablo sa unang Korinto 15:42, gayon din naman ang pagkabuhay na mag-uli ng mga patay. Itinatanim na may kasiraan, binubuhay na mag-uli na walang kasiraan. Itinatanim na may pagkasiphayo, binubuhay na muli na may kaluwalhatian. Itinatanim na may kahinaan, binubuhay na muli na may kapangyarihan. Itinatanim na may katawang ukol sa lupa, binubuhay na muli na katawang ukol sa espiritu. Kung may katawang ukol sa lupa, may katawang ukol naman sa espiritu. Nakita nyo? So once na nabuhay na yung mga patay sa pagdating ng Panginoong Hesus, yung mga patay na matutuwid, ano susunod na mangyayari? Sabi sa Biblia, kung magkagayon, tayong nabubuhay na natitira ay aagawing kasama nila sa mga alapaap upang salubungin ang Panginoon sa hangin at sa ganito'y sa Panginoon tayo magpakailanman. So, hindi
bababa si Kristo, hindi lalapat yung kanyang paa dito sa lupa. Hanggang sa hangin lang siya, hanggang sa alapaap. At yung mga maliligtas, irarapture sila, aagawin sila para salubungin ang Panginoon sa hangin. So, ang tawag doon is rapture. Iaangat ang lahat ng mga maliligtas, both yung mga natitirang buhay sa mga panahon na yan, at yung mga patay na binuhay para salubungin si Kristo. So, yan yung rapture. Magaganap yan pagdating ni Kristo. Hindi yan magaganap before the Great Tribulation. Walang ganon kahit isang talata sa Biblia. So, once na na-rapture na yung mga naligtas, ano po ang susunod na mangyayari? Ang sabi ng Panginoong Hesus, kung ako'y pumaroon at kayo'y maipaghanda ng kalalagyan, muling paparito ko. At kayo'y tatanggapin ko sa aking sarili upang kung saan ako naroon, kayo naman ay dumuon. So meaning, isasama na ni Kristo yung mga naligtas. Isasama niya silang lahat dun sa lugar kung saan siya naroon. Doon sa langit na bayan. Sa ikatlong langit na kinaroroonan ng Ama at ng kanyang mga banal na anghel. So ito na yung isa sa mga pinaka-exciting na part ng kaligtasan, mga kababayan. Yung pagbiyahe ng mga banal paakyat sa langit. Alam nyo kasi, hindi hahayaan ni Kristo na hindi makita ng mga naligtas ang kadakilaan at kapangyarihan ng kanyang Ama. Habang bumabiyahe papunta sa langit, ipapakita ni Kristo yung mga kamanghamanghang nilikha ng Diyos sa kalawakan. Ang sabi nga sa aklat ni David, di ba? Ang kalangitan ay nagpapahayag ng kaluwalhatian ng Diyos at ipinakikilala ng kalawakan ang gawa ng kanyang kamay. Kaya hindi hahayaan ni Kristo na hindi natin masilayan itong magaganda't mga kahangahangang bagay na ito eh. Ngayon, ang nakikita lang naman natin ulap lang eh. Tsaka mga bituin, pero sa mga panahon na yan, susulitin ni Kristo yung mga bagay na gusto nating makita. Malalaman ninyo kung ano-ano pang mga planeta ang nasa kabilang ibayo ng ating galaxy. Mamamasdan ninyo ng malapitan ang mga kometa, ang mga asteroid, ang mga planeta, ang mga buwan na umiikot sa kanilang mga orbit. Mamamangha kayo sa pinakamalalaking bituin sa buong kalawakan. Yung pinakamaliliwanag na bituin, yung mga Betelgeuse na yan, Proxima Centauri, yung mga pinakamalalayong bituin na hindi maabot ng teleskopyo ng mga tao, makikita nyo lahat yan kung kayo'y maliligtas. Makikita ninyo ng malapitan ang mga nebula. Mapupuntahan ninyo ang pinakamalalayong galaxy na mas malayo pa sa Andromeda. Malalaman nyo rin kung meron bang buhay talaga sa ibang planeta maliban sa Earth at kung ano ang kalagayan ng mga nakatira doon kung meron man. Malalaman nyo lahat yan. Lahat ng mga bagay na ni minsan ay hindi ninyo na-imagine sa buong buhay ninyo, masasaksihan nyong lahat yan kapag kayo'y naligtas. Ang sabi ni Pablo sa unang Korinto 2:9, datapwat gaya ng nasusulat, ang mga bagay na hindi nakita ng mata at ni narinig ng tainga, ni hindi pumasok sa puso ng tao, anumang mga bagay na inihanda ng Diyos sa kanila na nagsisiibig sa Kanya. Kanino daw inihanda? Sa mga nagsisiibig sa Diyos. Kaya pag may pastor na nagturo sa inyo na hindi natin maiibig ang Diyos, delikado yun. Ingat kayo doon, mga kababayan. Ngayon, baka may magtanong sa akin, teka Brad, imposible yata yun. Napakainit na mga bituin, inaabot ng 1,000 degrees Celsius ang mga bituin, papaano ka makakalapit doon? Dinalusaw tayo. Hindi pa man tayo nakakarating sa langit, lusaw na tayo. Baka may magtanong ng ganun, ano? Kaya nga papalitan yung katawan ng mga maliligtas eh. Kaya nga papalitan yung katawan nila ng incorruptible bodies. Pag sinabing incorruptible bodies, katawan yun na hindi nasisira. Hindi nagugutom yun, hindi napapagod, hindi namamatay, kayang tumagal sa kahit anong init at lamig, katawang walang kahinaan, katawang walang pagkasira, hindi nasisira. Sabi nga ni Pablo, isang katawang makapangyarihan. Yung katawang mabubuhay sa kahit anong klaseng heavenly bodies. Yun ang klase ng katawang ipapalit sa'yo pag naligtas ka. Remember, our destination is heaven. Sa ikatlong langit na kinaroroonan ng Ama. At walang katawan tao na pwedeng pumasok at makatagal doon. Kaya papalitan niya ng katawan na hindi nasisira. Nakuha nyo mga kapatid, mga kababayan? Ito, pakinggan ninyo sa unang Korinto 15:50. Sinasabi ko nga ito mga kapatid,
na ang laman at ang dugo ay hindi makapagmamana ng kaharian ng Diyos, ni ang kasiraan ay magmamana ng walang kasiraan. Narito, isinasaysay ko sa inyo ang isang hiwaga. Hindi tayong lahat ay matutulog, ngunit tayong lahat ay babaguhin. Sa isang sandali, sa isang kisap mata, sa huling pagtunog ng pakakak, sa pagkatutunog ang pakakak, at ang mga patay ay mabubuhay mag-uli na walang kasiraan at tayo'y babaguhin. Nakita nyo? So the purpose of changing our body into incorruptible is because we are going to live in an eternal and incorruptible place. Ano yon? Yung langit ng Diyos. Sabi nung iba, ang mamanahing kaharian dito sa mundo. Kaharian panlupa. Kaya tuloy ang ambisyon ng mga miyembro hanggang lupa lang. Sabi nga nung narinig ko, magiging presidente daw, magiging senador, magiging congressman. Sa 1,000 years, magiging politiko ka daw, or kung hindi maganda yung performance mo, barangay tanod ka lang. O hanggang dun lang yung pangarap nila, panlupa. Kasi yung turo ng pastor mali Illogical. Bakit illogical? Bakit ka bibigyan ng katawang hindi panlupa kung dito ka lang din pala maghahari sa lupa, di ba? O nonsense. Kaya nga mali yung turo na yun na dito maghahari sa lupa. That's wrong. Higit sa lahat ng mga kamanghamanghang planeta, sa kalawakan, o mga bituin, wala nang mas gaganda pa sa itsura ng ikatlong langit, yung paraiso kung saan nandoon ang Ama. Dito na malagi si Kristo sa loob ng mahabang panahon, nung panahon na hinihintay natin siya. At dito rin mamamalagi ang mga ligtas gaya ng ipinangako niya. Ito yung lugar na pinapangarap ni Abraham, yung lugar na pinapangarap ni Isaac at ni Jacob, yung lugar na pinakananasa ng lahat ng mga propeta kung bakit hindi nila minahal ang mga karangyaan sa lupa. Ito yung lugar na hindi ninyo maikukumpara sa hirap na dinanas ninyo dito sa mundo. Kung pag-uusapan ay reward, higit pa ito sa reward, mga kababayan. Ang sabi ni Pablo dito sa Hebreo 11:9, sa pananampalataya, siya'y naging manlalakbay sa lupang pangako, na gaya sa hindi niya sariling lupa, at tumahan sa mga tolda na kasama si Isaac at si Jacob na mga tagapagmana ng isang pangako na kasama niya, sapagkat inaasahan niya ang bayang may mga kinasasaligan, na ang nagtayo at gumawa ay ang Diyos. Ngayon ay nagnanasa sila ng lalong magaling na lupain sa makatwid bagay ang sa langit. Kaya hindi sila ikinahihiya ng Diyos na tawaging Diyos nila, sapagkat kanyang ipinaghanda sila ng isang bayan. Kung napanood ninyo sa ating Genesis series, di ba? Si Abraham, si Isaac at si Jacob, sila yung mga tagapagmana ng lupang pangako But they never built a great city. They never built a huge house for themselves. They never built mansions. Hindi nila inangkin yung lupang pangako na ipinangako sa kanila. Bakit? Dahil ang inaasahan nila ay hindi yung lupa na nandito sa mundo, hindi yung mga kayamanan dito. Ang sabi ni Pablo, nagnanasa sila ng lalong magaling na lupain sa makatwid bagay ang sa langit. At ito, napakalaking lugar nito, mga kababayan. Ang ikatlong langit ay mas malawak pa sa kalawakang natatanaw natin ngayon. Kaya't walang sino man sa mga ligtas ang mawawalan ng lugar dito. Lahat may kani-kanyang lugar. Ang sabi nga ng Panginoong Hesus sa John 14:2, in my Father's house are many mansions. Pag sinabing many, many talaga yun. Many mansions. If it were not so, I would have told you, I go to prepare a place for you. At dito sa lugar na ito, mananatili at maghahari si Kristo kasama ng mga naligtas sa loob ng 1,000 taon. Hindi po totoo na dito sa lupa magaganap yung paghahari sa loob ng 1,000 taon. Hindi totoo yun. Wala ni isang talata sa Biblia na nagsasabi dito sa lupa gugugulin ng 1,000 taong paghahari. Mali yun Ang sabi ni Pablo, Colosas 3:1, binuhay kayong muli kasama ni Kristo. Kaya't ang pagsumikapan ninyo ay ang mga bagay na nasa langit na kinaroroonan ni Kristo na nakaupo sa kanan ng Diyos. Isipin ninyo ang mga bagay na panlangit, hindi ang mga bagay na panlupa. Ano pa sabi ni Jesus? Ang kaharian ko'y hindi sa sanlibutang ito. Kung sa sanlibutang ito ang aking kaharian,
ipinakipaglaban na sana ako ng aking mga tauhan at hindi na ipagkanulo sa mga Hudyo. Ngunit hindi sa sanlibutan ito ang aking kaharian. Never na pinangarap ni Abraham ang lupa sa Israel. Never na inangkin ni Isaac at ni Jacob ang mga bayan sa Israel. Never na nagpayaman at nagkamal ng malalaking lupa at mga kayamanan ang mga lingkod ng Diyos nung una. Bakit? Dahil ang focus nila ay nasa langit. Kaya kung kayo ay binhi ni Abraham at kasama ng mga banal ng Diyos, never nyo ring iibigin ang mga bagay na nandito sa lupa. Never nyong papangarapin na magkaroon ng kaharian dito sa lupa. Huwag ninyong pangarapin yung ipinapangako ng mga nangangaral ng katapusan ng mundo na 1,000 years reign dito sa lupa. Kung itong lupa na rin lang na ito ang mamanahin, sa inyo na lang kung gusto nyo. Magiging presidente ka daw, or magiging senador ka daw, o magiging congressman ka, o kaya barangay tanod, depende daw yun sa performance mo. Kahangalan sa Biblia yon, mga kababayan, wala nun, walang ganong nakasulat. Ang ninanasa ni Abraham, ni David, ni Isaac, ni Jacob, at ng lahat ng mga unang patriarka, yung bayan na nasa langit, hindi yung bayan na nandito sa lupa. Alam nyo ba kung anong itsura ng lupa sa mga panahon na yan? Pakinggan ninyo dito sa Jeremias, chapter 4, verse 23. Ako'y tumingin sa lupa, at narito, ito'y wasak at walang laman. At sa mga langit, sila'y walang liwanag. Ako'y tumingin sa mga bundok, at narito, sila ay nayayanig. At ang lahat ng burol ay nagpapabalik-balik. Ako'y tumingin at narito walang tao, at lahat ng mga ibon sa himpapawid ay nagsialisan. Ako'y tumingin at narito ang mabungang lupain ay naging disyerto, at lahat ng mga lungsod ay nakatiwangwang na guho sa harapan ng Panginoon, sa harapan ng kanyang mabangis na galit. Nakita nyo? Yan ang kahihinatnan ng lupa pag inilabas na ng Diyos yung kanyang galit pagdating ng Panginoong Hesus. Ubos ang tao. Kaya yung sinasabi ng iba na millennial reign dito sa lupa, o nasan yun? Nasan yun? Sabi sa Biblia, wasak at walang tao sa lupa dahil sa mabangis na galit ng Diyos. So pag naniwala ka sa pastor mo na merong millennial reign dito sa lupa, para kang bumili ng lote na nung tiningnan mo, ilog pala yun nandun. Diba? Na-scam ka. Alam nyo kung sino lang ang buhay dito sa lupa sa mga panahon na yan? Si Satanas. Ito pakinggan ninyo. Sa Revelations chapter 20 verse 2, at sinunggaban niya ang dragon, ang matandang ahas, na siyang Diablo at Satanas, at ginapos na 1,000 taon, at siya'y ibinulid sa kalaliman at sinarhan, at tinatakan ito sa ibabaw niya, upang huwag nang magdaya sa mga bansa hanggang sa maganap ang 1,000 taon. So, nasan si Satanas? Ang sabi dyan, siya ay ginapos at ibinulid sa kalaliman. Eto, pag-aralan natin to mga kababayan. Ano ba yung kalaliman na sinasabi dyan sa talata? Well, kung itatranslate nyo yan sa Greek version ng Biblia, sa wikang Grego, yung kalaliman na yan ay abusos. Abusos. At ang abusos ay iba sa Tartarus. Hindi magkapareho ang Tartarus at abusos, magkaiba yon. Yung Tartarus, yun yung naging bilangguan nung mga naunang anghel na dinaya ni Satanas nung siya'y nagrebelde sa langit. Doon sila kinulong sa Tartarus. Pero itong sinasabi sa Revelations chapter 20 verse 2 to 3, hindi Tartaro ito. Ito'y abusos. At ang salitang abusos, yan po ay paglalarawan ng mundo o yung state, yung estado ng earth nung time na wala pang anyo at forma. Genesis chapter 1 verse 2. Sa Greek ito mga kababayan, sa wikang Grego. The word abusos was describe the situation of the earth in the beginning. Kasi kung tatagalugin natin yan, ang sabi dyan, ang lupa ay walang anyo at walang laman. At ang kadiliman ay sumasa ibabaw ng kalaliman, at ang Espiritu ng Diyos ay sumasa ibabaw ng tubig. So sa wikang Grego, yung kalaliman ay abusos. So this is about the state of the earth during the time of the creation. Wala pa si Adan at si Eva, wala pang kahit ano sa mundo. Ang mundo ay parang kalaliman. Walang anyo, walang laman. Puro kadiliman. So yan yung ibig sabihin ng abusos. Kapag dumating si Kristo at pinarusahan niya itong mundong ito, babalik po sa ganyang sitwasyon ng mundo.
O ulitin natin yung binasa natin sa Jeremiah. Ang sabi dito, ako'y tumingin sa lupa at narito, ito'y wasak at walang laman. So pareho yan nung sinasabi sa Genesis, ang lupa ay walang anyo at walang laman. Ang kadiliman ay sumasa ibabaw ng kalaliman at ang Espiritu ng Diyos ay sumasa ibabaw ng tubig. Therefore, babalik ulit ang lupa sa ganyang sitwasyon sa pagdating ni Kristo. Magiging itsurang abusos uli. At dyan po ibibilanggo si Satanas. Meaning, dito sa lupang ito, kapag ito ay bumalik na dun sa dating anyo, itsurang abusos, dito ibibilanggo ang Diablo. Inangkin naman niya to, di ba? Inaangkin niya to, inagaw nga niya to kay Adan eh. So wawasakin ito ng Diyos. Pero bago yon, ikukulong muna siya dito. Kasi merong pang mas matinding destruction na mangyayari after ng 1,000 years. So during the 1,000 years, nakakulong si Satanas dito. Hindi siya makakaalis dito for 1,000 years. Kasi ngayon sa panahon natin, si Satanas kung saan nakakarating eh. Kung saan siya nakakarating, pakinggan ninyo dito sa aklat ni Job, sa 1:7, at sinabi ng Panginoon kay Satanas, saan ka nang galing? Nang magkagayon, sumagot si Satanas sa Panginoon na nagsasabi, sa pagpaparoot parito sa lupa at sa pagmamanhik manaog doon. So si Satanas nagmamanhik manaog ngayon yan kung saan niya nakakarating. Punta dito sa lupa, punta sa kalawakan, punta sa kung saan-saan. Pero pagdating ng 1,000 taon, pag siya ibinilanggo na dun sa abusos, hanggang dito lang siya. Hanggang dito lang si Taning. Di siya makakalabas. At wala rin siyang madadaya dahil walang buhay na tao sa panahon na yan. So, yan lang ang magiging environment ng Diablo for 1,000 years. Parang gustong sabihin ng Diyos, ayan ang bunga ng ginawa mo. Yung prinsipyong ipinaglalaban mo, yan ang naging bunga. So, saan na ngayon yung pinapangarap ng mga pastor na millennial reign dito sa lupa? Nga. Diba? Nga. Bakit? Kasi walang tao dito sa lupa eh. Wasak na wasak tong lupa eh. Yung mga buhay na naligtas nasa langit, nandun sila for 1,000 years and they are reigning. Doon sila naghaharing kasama ni Kristo. Ngayon baka may magtanong, paano silang naghahari doon? Sino pinaghaharian nila doon? Yung mga anghel? At anong klaseng paghahari ang ginagawa nila doon? Yan po yung mga tanong na sasagutin naman natin sa susunod na episode ng ating Revelation series, mga kababayan. Yung ipinagtataka nyo ngayon at tila hindi ninyo maintindihan, maiintindihan nyo po yan by next episode kung loloobin ng Panginoon. Kaya manatili lamang po na nakatutok lang dito sa ating channel, The Blessed Reader. Muli ay maraming salamat po sa inyong panonood. To God be the glory.